pero mas masarap at sariwang aking mga mansanas. Sige na nga, Queen, 1 kilo. Win! Ang galing mo talaga magbenta. Althea, ganyan talaga ang buhay sa palengke. Kailangan mo magsikap para kumita. Ay, ang ganda talaga ng supermarket ko. Walang makakatalo sa akin. Kailangan natin mag-ingat sa isa't isa. Oo nga, kung bababaan natin ang presyo, bababaan din nila. Aling Mary, magkano ang kilo ng saging? Queen, 50 pesos lang ang 1 kilo. Para lang pala, bibili ako ng 2 kilo. Ganyan talaga ang buhay sa palengke. Kailangan natin magsikap para makakayod tayo. Siguraduhin mong tayo lang ang makakapagtinda ng mga produktong ito. Dapat tayo lang ang malakas dito. Aling Maria, mahal naman ng mga prutas ngayon. Parang hindi na ako makakabili ng marami. Naku, ganyan talaga ang buhay sa palengke. Tumataas ang presyo ng bilihin. Pero bakit parang mas mura naman ang mga prutas sa supermarket ni Doña Althea? Ay Queen, iba talaga sa supermarket kasi malaki ang kapital na presyo nila doon. Nakabusta na ba ang negosyo mo? Queen, hirap na ang negosyo ko. Ang daming nagtitinda ng isda ngayon. Kaya nagkakagulo na ang presyo. Oo nga. Oo nga, Ana. Ang dami na rin mga nagtitinda ng prutas sa palengke kaya hindi na kami makakita ng ayos sa pagtitinda. Kaya nga Mary, parang ang hirap magbenta sa palengke. Ang daming competition. Ay, si Althea. Ang yaman naman niya. Oo nga, ang laki ng supermarket niya. Kaya sigurado ako malaki rin ang kita niya. Siguro nga, Ana, pero ba't mas maganda kung mas marami ang nakikinabang sa kanila? Mas maganda, mas marami ang pagkakataon ng kumain ng pera. Pero paano naman kung isang tao lang ang nagkokontrol ng lahat ng negosyo? Ay Ana, parang hirap naman nun para wala tayong pinagpipilian. Oo nga, mas marami kung mas maganda marami tayong pagpipili. Alam nyo ba may iba't ibang istruktura ang pamilihan, ang bawat isa ay may kani-kaniyang katangian at epekto ng negosyo at consumer. Talaga ba? Anong mga instruktura ang iyong tinutukoy? May 4 na pangunahing istruktura: perfect competition, monopoly, oligopoly, at monopolistic competition. Ayan pala ang mga sinasabi ng mga eksperto sa ekonomiya. Pero paano sila naiiba sa isa't isa? Sa perfect competition, maraming maliliit na negosyo ang nagbebenta ng halos pare-parehong produkto. Halos walang kontrol ang bawat negosyo sa presyo dahil maraming kakompetensya. So walang negosyo ang may kapangyarihan na itaas ang presyo. Paano sila kikita kung hindi natin itataas ang presyo? Tama! Dahil sa perfect competition, ang presyo ay nakabase sa demand at supply. Halimbawa, mga magsasaka na nagbebenta ng bigas. Maraming magsasaka kaya't ang presyo ng bigas ay pare-pareho sa palengke. Ang kita nila ay nakasiralay sa dami ng kanilang mabibenta at hindi sa presyo. Kaya pala. Kasi ang mga magsasaka dito sa palengke, halos pare-pareho lang ang presyo ng mga produkto nila. Oo, tama ka dyan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang monopoly. Isa lang ang negosyo na may kontrol sa buong merkado. So, paano mangyayari yon? Sa monopoly, walang nagbebenta ng produkto o serbisyo, kaya nilang kontrolin ang presyo. Isang magandang halimbawa nito ay mga serbisyo ng kuryente o tubig. Kadalasan, walang ibang pagpipilian ng mga consumer. Kaya nga Aling Mary, 2, 3, go! Magkano ang 1 kilo ng mansanas?
100 lang, Aling Mary. Ang laki.